Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po mula pa rin dito sa inyong programang Global na Tayo. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang, at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang ito, hatid sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong umagang ito, ang ating mga katuwang sa ating Master Control, of course, sila Susan, sa ating Master Control, si Hero, sa Wirecast, and of course, sa ating live audio streaming, si Leo. And of course, ang ating pong producers, as usual, si Ms. Steph Vicente at si Jerome Toledo. Alright, at kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa inyo pong mga cellphones, laptop at desktop sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, desktop at laptop. Sa cellphone, kung kayo po ay may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may Apple phone or iPhone, punta po kayo sa App Store. At i-browse nyo lamang po doon eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, PBS Receiver. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang, lalabas na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service na naka-arrange sa isang tile icon. At isa po ron ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon sa Radyo Pilipinas World Service icon at mapapakinggan nyo na po in real time ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So please, tulad po ng nababanggit namin lagi, please like, share, follow, and subscribe sa ating pong mga social media platforms. Sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, and of course sa ating live audio streaming. Ayan, ano po. At may pag-uusapan po tayo. Unang-una, tututukan natin itong kalalagayan ng ating mga kababayan muna dito sa may Nabotas. Ano po? Kung hindi po dun sa mga kababayan nating nakikinig ngayon dito sa Pilipinas or yung ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers, kung kayo man ay may kamag-anakan o nakatira sa Nabotas, ito po yung sitwasyon doon. Dito pong weekend, medyo bumigay po yung pader, yung retaining wall sa isang shipyard diyan po sa Nabotas. At nung bumigay po itong pader na ito, dumausdos yung napakaraming tubig palabas. Galing dito sa sa shipyard na naging sanhi ng paglubog ng ilang barangay na malapit dito sa shipyard. At batay po sa report, umabot hanggang leeg yung tubig na lumabas dahil sa pagkabigay o pagkawasak ng retaining wall na yon. At sa kasalukuyan, patuloy po itong ginagawan ng paraan ng local government units simula pa ho ng weekend hanggang ngayon dahil sinasabayan po ito ng high tide, lalo pang nagpapadagdag sa problema ng ating mga kababayan dyan sa Nabotas. Pero meron tayong good news. May good news tayo na nakuha mula sa Department of Public Works and Highways maging sa Nabotas Disaster Risk Reduction Management Office na bukas magiging operational na yung navigational gate. Ito po kasing navigational gate, isa rin po ito sa nagdudulot ng pagbaha sa Nabotas dahil last year nasira po ito ng magpumilit pumasok yung isang barko. Bagamat sa mga paalala sa kanya na wag tumuloy pa rin. So nasira yung navigational gate. Isa po ito ngayon sa mga nagdudulot din ng pagbaha. Dagdagan pa nung pagbigay ng retaining wall
na siya ngayon ang nagbibigay, yung pumapasok yung tubig galing sa shipyard. Ano po? So, bukas medyo may ibsan na ng konti yung problema dahil bukas magiging operational na po ang navigational gate. Sa tulong po yan ng Department of Public Works and Highways. And of course, yung pag-ooperate po niyan mapupunta naman sa MMDA. So bukas po yan. Ang question na lamang po ngayon dyan is whether to repair to continuously repair the navigational gate or replace it, palitan na ng bago. So yun na lamang po. Ano bang mas cost effective? Yung maya't maya tayo nagre-repair o palitan na ng bago? Ang tanong, ipapalitan ng bago, gaano katagal bago mailagay yung bagong navigational gate as compared sa pag-repair sa navigational gate, di ba? So yun po ngayon na lamang ang pinag-aaral. Pero for sure, tomorrow, July 1, mag-ooperate na po siya. Ito naman po sa retaining wall na bumigay. Itong weekend, ayon po sa Navotas LGU at ng Department of Public Works and Highways, magsisimula na po silang i-repair itong pader na ito na bumigay na nagiging sanhi ng pagpasok ng tubig dagat o tubig ilog dito po papasok sa mga barangay na malapit dito sa retaining wall na ito this weekend. Bagamat of course it's a great challenge dahil malambot po yung lupa nito. Of course nasa ilog po ito, near a body of water. So kinakailangan pong maayos yung pundasyon na ilalagay, which the Department of Public Works and Highways will have to assure mula naman sa engineering department ng local government unit ng Navotas. Pero at least sinusolusyonan na po nila yung problema. Pero sa ngayon, nakararanas pa rin ng po mataas na level ng tubig sa mga barangay na ito, baha. And speaking of baha, ito pong mga nakalipas na araw din, isang special weekend, ilang mga lugar sa siyudad sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha dahil po sa matinding pagbuhos ng ulan. Wala pong bagyo. Ano po ito? Yung mga thunderstorms, yung mga pulupulong kalat na pag-ulan. Magtataka ka dito sa mga scattered rain showers na ito. Halimbawa, sa Mandaluyong, bumaha, umuulan, pero pagdating mo sa Quezon City, tuyong-tuyo. Ganun po yung scattered rain showers and thunderstorms. Pero bagamat ganun, nag-cause ng pagbaha sa ilang mga syudad. At alam niyo kung ano ang nakikitang dahilan bukod sa poor drainage system. Lalong tinitignan pong dahilan yung walang patumanggang pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan na nagiging sanhi ng pagbara ng mga drainage system. Like nung sinabi ko po last week, ang problema sa baha ay hindi lamang dapat nakaatang sa balikat ng national government, ng DPWH, ng MMDA, or maging ng local government, pamahalaan ng local government unit ng isang bayan. Ito po ay nakaatang sa balikat at responsibilidad ng bawat Pilipino, ng bawat konstituwente ng nasabing syudad, lalawigan o munisipalidad. Dahil yung tama at wastong pagtatapon ng basura sa mga tamang kalalagyan, malaking tulong po para maibsan o mabawasan ang pagbaha dahil makakadaloy ng gusto ang tubig baha. Sulad na sinabi ko rin, kahit na kasing laki pa ng kuweba yung drainage system, kung wala namang patumanggang pagtapon ng basura sa ating mga kanal na nagiging sanhi ng pagbara, bali walang saysay itong mga ginagawang mga flood control projects. Kailangan mabago po natin ang mindset natin sa pagtatapon ng basura. Ang problema nga minsan, masakit mang tanggapin. Pero kung sino pa yung walang patumanggang nagtatapon ng basura, sila itong hindi binabaha. Yung mga wastong nagtatapon ng basura ang binabaha. Di ba? May mga ganong klase ng sitwasyon. So we have to change our mindset. We have to change our mindset. Tulad na sinasabi ko nga kanina, nung mga previous programs natin. Bakit sa ibang bansa, total global na tayo yung title ng programang ito. Bakit sa ibang bansa ang Pilipino kapag napunta sa ibang bansa, masunurin sa batas, marunong sumunod sa batas, marunong magtapon ng basura sa tamang kalalagyan, marunong maglinis ng basura, ilalagay sa tamang receptacle.
hindi basta-basta ikakalat. Ano ho? Walang mga ikang scavengers na naghahalukay ng basura. Kapag hinalukay, hindi ibabalik sa sako, hindi ibabalik sa lalagyan. Pababayaan lang nakakalat sa lansangan. Tulad na rin na nangyayari ngayon nito mga nakalipas na araw sa siyudad ng Maynila. Nakarating na po ba sa inyo yung mga balita niya sa tambak na basura dito sa Maynila, sa Recto, sa Divisoria, ano ho, halos hindi ho nahahakot. Pero sa ngayon po, last ikang monitoring dyan, medyo nagsimula nang magbawas o nasimula nang mabawasan yung kalat o tambak-tambak na basura dyan sa Kalakang Maynila, particularly mentioning itong area ng Recto, Divisoria. Ano po? Pero ang tanong dyan is, walang disiplina eh. Walang disiplina talaga. Ano ho? Hindi natin malaman kung nagkukulang ba ang local government unit ng Maynila sa paghahakot ng basura. Ano ho? O talagang yung mga establishment o yung mga commercial establishments, maging mga residential establishments sa mga nasabing lugar. Dahil marami pong commercial establishments yan, maraming restaurants, maraming fast food, maraming karinderya, maraming mga nagtitinda, di ba? Baka ganun na lang ang patumangga nilang pagtatapon ng basura. Tingnan natin kung magbabago yan kapag pumasok na ang administrasyon ni re-elected Manila Mayor Dumagoso. Ayan, 'di ba? Si Dumagoso na naman 'di ba ang magiging mayor diyan? Sino ba si Dumagoso? Yung papalitan niya si Hani Lacuna. Yung natalo, 'di ba? Na si Isko Moreno, mas kilala niyo sa pangalang Isko Moreno. Pero ang tunay na pangalan, ang apelyido niya is Damagoso o Dumagoso. So tingnan natin kung magbabago. Muli, maibabalik bang muli yung kalinisan sa Kalakang Maynila. Going back to Navotas, like I said, hopefully ay maayos na po ito at bukas, July 1, oras sa Pilipinas, magiging functional na po. May babalik na sa normal operations ang navigational gate dyan sa Navotas. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Live, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Alright, bukod po dito sa nangyayari sa Navotas at dito sa iba pang mga lugar sa National Capital Region, ito pong patuloy na tinututukan din nating sitwasyon ngayon dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa impeachment court sa Senado. Marami na pong mga kaganapan na nangyayari. Pero ang isa sa mga tinitignan po natin ngayon ay ito talagang usapin na baka madismiss, baka daw po madismiss itong complaint na ito, impeachment complaint na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may magmo-motion na Senator Judge sa impeachment court, naku, marami na po tayo mga naririnig na mga komento dito at mga pananaw. Pwede bang mangyari yon? Pwede bang gawin ng isang Senator Judge na mag-file ng motion at mismong ang Senator Judge din ang magsasabing motion is approved? At saka ang tanong is, paano natin malalaman ngayon ang katotohanan dito sa mga complaints na ito kung hindi natin ito
makikita o maririnig mismo sa isang impeachment trial. Alamin natin ang mga kasagutan na yan mula po sa ating bihasa pagdating po sa batas, lalo na sa ating konstitusyon. Ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po. Attorney Cayosa, si Ray Sampang po ito. Magandang umaga po. Good morning, Ray, at magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa inyong program. Alright, thank you very much, Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, to cut the story short, pwede bang mangyari na ma-dismiss ang isang impeachment complaint laban sa isang sitting government official kapag ang isang senator judge ay nag-file o nag-express ng kanyang motion to dismiss sa impeachment court? Pwede mangyari kung babaliwalin nila ang konstitusyon, pero hindi dapat gawin yan sapagkat tahasang pagbaliwala sa mandato ng konstitusyon. Kung imbes na pakinggan ang magkabilang panig at malaman ang katotohanan, i-dismiss na lang. Mhm. Pangalawa, mas lalong improper na isang senator judge mismo ang magmo-motion to dismiss. Saan ka naman nakakuha ng hukom na siya ang mag-move for dismissal, hindi man lang niya hintayin yung respondent o yung akusado. Because they have to understand na as senator judges, their own rules, the Senate rules, command them to set aside their political affiliations. Mhm, mhm. So hindi ito yung venue para ipakita yung loyalty o pagmamahal o kaya pagpapabor sa isang partido. Mhm. Senator judge ka eh. Mhm, So mhm. you have to conduct yourself properly para hindi naman obvious sa taong bayan na bias ka o kaya may attempt kang mag-cover up. Sana bawas-bawasan nila sa ganito sapagkat we have to maintain the rule of law. Mhm. Hindi naman ibig sabihin na dahil kayo yung impeachment court, kung anong gusto na nakakarami, yun na yun. Mhm. Mali ho yun eh. Mhm. Because the senator judges, the Senate as an impeachment court, draws its authority and power from the Constitution. Okay. No more, no less. Mhm, So mhm. kung anong sinasabi ng Constitution, yun ho dapat ang kanilang gawin. Hindi nila pwedeng iwasan yun. Ang sabi ng Constitution, to try and decide all impeachment cases. Mhm, Trial mhm. shall forthwith proceed. Trial, anong ibig sabihin ng trial? Pakinggan mo ang punto at tignan mo ang ebidensya ng magkapailang panig para malaman mo ang katotohanan. Saka ka mag-decide. Yun. Eh kung sa simula pa lang, motion to dismiss, ayaw yung gawin ang trabaho nyo, Ah. malaking problema ko yun. Paglabag ho sa konstitusyon yan. Pero Attorney Cayosa, so kung hindi ang senator judges ang pwedeng mag-file ng motion na ito, so you're saying na kampo ni legal defense ni Vice President Sara Duterte ang pwede pong mag-file nito? Tama po. At saka dun sa kanilang sagot, meron na yan. So Okay. nagtataka tayo kung bakit meron pang nagsasalitang mga senador sinasabi sa kanilang manggagaling. Okay. Alright. Pero anong basihan para mag-motion sila ng dismiss? Yung bang sinasabi nila na hindi sumunod sa 1-year time frame sa pagpapile ng impeachment complaint? Dahil 4 ito eh. Kung hindi ako nagkakamali, Attorney Cayosa, 4 ito. Yung pang-4 lang ang talagang sinabit sa Kongreso. Na ito ngayon ang nasa Senado ngayon sa impeachment trial. Yun ang kanilang aligasyon, no? Mhm. Na it violates the one impeachment case in 1 year rule. Mhm. Kaya lang, under existing jurisprudence, yung 1 year rule na yan, magsisimula lang from the time an impeachment complaint is referred to the Committee on Justice at pagbobotohan ito ng Kongreso. Mhm. Mhm. Eh dito ho sa nangyari, totoong may naunang 3 na complaint. They are very similar complaint by the way, no? Mhm. Mhm. So, may nag-file, may nagsabing meron din kaming ifa-file kagaya din 'yan. So, ang ginawa ng Kongreso ng mababang kapulungan na tama lang naman, sige, hintayin natin 'yan, tignan natin, i-consolidate natin into just one complaint. Mhm. So, iisang complaint lang ho ang nabuo Mhm. at na-file sa
Kongreso at pinagbotohan ng plenary. So yung mga nauna, hindi ho yun counted kasi hindi ho naman yun inaksyonan at refer sa Committee on Justice o kaya sa plenary. So as far as the House of Representatives is concerned, there's only one impeachment complaint, consolidated one, that was acted upon and filed. So malinaw ho naman na they complied with the Constitution. So nakakapagtaka na itong mga senador, sabi nila may problema sa constitutionality. So senator judges mga ito, when in fact, they should afford a co-equal branch of the legislature, no? The presumption of regularity of official duties. Official duty yan ng congressman. So parliamentary courtesy and legal courtesy would give them the benefit of the doubt. Yun. Tahasan na lang pamumulitika at sila na mismo sabi, hindi, may mali dito. At pinagbobotohan nila. So, they are adding something that is not in the Constitution, that's not in the rules. Pero sabi nga nila, Atty. Cayosa, this impeachment is a political process, no? Political in nature siya. Kaya ba lumilitaw na ngayon? Kaya ba lumilitaw itong mga political leniency ng ibang mga senador, yung kanilang mga biases dito? Ganun ba yun, Atty. Cayosa? Alam mo, it's not exactly correct na it's purely political. Kaya lang natin nasasabi na political yan. Kasi yung mga huwes, politicians. They were elected by the people. Pero, so, malaki ang kanilang diskresyon at sila nakikinig sa feedback ng mga constituency nila at sila gumagalaw dahil nga politician sila by nature, depende kung saan ang hihip ng magandang politiko para sa kanila. Diba? Halimbawa, ngayon, kaalyado nila sa politika yung vice president. So, hindi nila naiiwasan tuloy na sila ay pumapabor dito kahit bumabaluktot na sa konstitusyon. But the truth is, an impeachment process, court of law sila. Okay. At their own rules say that pag tayo umupo na impeachment court, tanggalin niyo yung political affiliations. Malinaw po yan. So sila mismo ay nagba-violate ng kanilang rules. Kasi nga, the impeachment process is designed to find out the truth. Nagkasala ba dun sa mabibigat, limited grounds for impeachment, mabibigat ng mga paratang, ang isang mataas na opisyal ng Republika, kagaya ng Vice President and other impeachable officials. So it's a process where both sides are heard, due process, fairness, para malaman ang katotohanan at pagkatapos makita ang ebidensya, malaman ang katotohanan, timbangin nila kung karapat-dapat ba na managot siya at matanggal sa pwesto at ma-disqualify sa anumang pwesto sa gobyerno. Yun ang impeachment. So, hindi totoo na purely political yan. Okay. Kailangang titignan nila ang ebidensya. So, kung yung palagi kasing ginagawang excuse yan, Ray, na it's a political numbers game, ganyan. You know, that kind of thinking does not negate the constitutional provisions. Does not negate the rules of the Senate. Yun ang nakakalungkot na dahil politika sila at kung anong gusto namin, di yun. Kung anong gusto ng majority, di yun. I think that's not a good way of handling this. Yes. Na dapat yung Senate President o mga senador na mismo, mag-usap-usap sila na, sige, gawin natin ang ating trabaho, we will be guided by the Constitution. Ganun dapat, di ba? Of course, at the end of the day, pwedeng makikinig pa rin sila dun sa political whisperings or political command ng kanilang pinagkakautangan ng political favors. That's a possibility or even a probability. But they have to let the process unfold. Kasi hindi lang yung kanilang integridad na personal o kaya reputation na personal ang at stake dito. It's the integrity of the Senate. And Speaking most importantly, of Ray, yung integridad ng impeachment as an accountability mechanism. Yun. Speaking of the integrity of the Senate, Atty. Cayosa, bakit humihingi pa ng tulong ang Senate Impeachment Trial Court
sa Korte Suprema. Meron pa ako narinig nito, humihingi pa sila ngayon ng tulong sa Korte Suprema tungkol dito sa issue ito, particular dito sa time frame ng constitutionality. What does that say about the impeachment trial court? Hindi ba, korte sila mga esteemed judges, esteemed senators. Hindi ba, may implikasyon ba yon sa kanila? Yung tuwing magkakaroon na lang ba ng question, tatakbo sa Korte Suprema? Pwede ba yun? Well, kung sila naman ay gumagalaw at nagdedesisyon alinsunod sa framework and the parameters of the Constitution, hindi na dapat kinakailangan makialam pa ang Supreme Court dito. Mhm. But in fairness naman, ang tumatakbo naman sa Supreme Court, yung kampo ng Vice President. Okay. So totoo lang, itong issue ngayon na linalabas ng mga iilang mga senador lang naman, no? And we pray and we trust that yung nakakarami sa kanila, hindi nila kakatigan itong plano na i-dismiss na lang bigla-bigla. Kasi pagtataksil yan sa taong bayan. Ngayon, ang tumatakbo naman sa Supreme Court so far, yung kampo ng Vice President. Alright, okay. Pero tingnan mo, Ray, no? Kung talagang may puntos sila, matagal na nilang final yan eh. 3 petisyon na nga eh. Hindi ina-action ng Supreme Court eh. Kung tahasang violative of the Constitution yan at talagang walang hiyaan na, obligasyon ng Supreme Court to say there is grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives here. Eh hindi nga eh. Hindi sila nag-i-issue ng TRO injunction kasi yun lang ang kanilang power to declare that there is grave abuse of discretion. Pagdating sa impeachment court, guilty or not guilty, hindi yan appealable to the Supreme Court. You cannot appeal it to the Supreme Court. Supreme ang Senado dito. Okay. Alright. Kaya yun din po ang ilan sa mga nagiging katanungan ngayon dyan. Ano? Pero matanong ko lang, Atty. Cayosa, what makes this existing current impeachment trial court different doon sa mga naunang impeachment? Tulad ng impeachment ni Corona, impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, di ba? Anong pagkakaiba nito? Parang marami kasi nagsasabi, parang itong kasalukuyang impeachment trial court, the way they are acting or deciding on matters, they're setting a precedent na baka magkaroon ng panibagong sistema na baka sundan pa ng mga susunod na mga impeachment trial court. Well, hindi natin ma-blame yung mga nag-iisip ng ganyan. Ang malaking pagkakaiba ng impeachment court na ito at yung mga nakaraang impeachment court, yung nakaraang mga impeachment court, maayos yun, Ray eh. Yung Senate President matino at kaya niyang i-guide ang kanyang Senado. Itong Senate President na ito ngayon, abogado pa man din, ka-eskwela pa natin sa University of the Philippines, nakakalungkot kasi parang ang attitude niya, kung anong gusto ng majority, yun yun. That should not be the attitude. If you're the Senate President, it's part of your responsibility, moral and legal responsibility, to have a caucus with your senators and remind them na, meron tayong rules sa Senate, igalang natin yun. Bawas-bawasan yung mga komento at saka yung mga pagiging partial. Pangalawa, i-guide na kanila, ito yung ating trabaho. Hindi pwede yung kung anong gusto nyo, yun, masusunod. Parang sunod-sunuran na lang sila sa majority rule. That's not leadership. Because they're not doing legislative work here. They're doing a judge's work. Yung trabaho, tribunal sila Iba ang nature ng kanilang trabaho. So, I think, yun isang pangalawang pagkakaiba. Yung Senate President, mukhang hindi siya in control o kung minsan mukhang siya pinaparatangan na siya na bias siya in favor of the respondent at nakita naman natin, di ba? Hindi. Pero yung delay paulit-ulit, di ba? Kumbaga gumalaw lang sila kung nakita na nila na nagrarally na ang mga tao, pinapatikos na sila, sa kanila pinapaspasan at kung ano-ano pa, paiba-iba pa ang kanilang sinasabi, pinopospon, nagdi-dribble. Yung bang magdesisyon ho kayo. Tignan ninyo ang ebidensya, argumento, madali lang naman. Magdesisyon kayo at gawin ng trabaho. Hindi ho yung iwasan. Worse pa, baka ang isipin ng taong bayan, kasama sila sa cover-up. Mabuti sana rin kung ito
nakabunggo ka lang o kaya meron ka lang sinampal. Hindi. Yes. Nakawan ng daang-daang milyon ito. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, Yes. Speaker of the House, yung unexplained wealth sa SALN, wala yung kanyang kayamanan. Napakaseryoso ng mga ito. And there will be political instability and there will be a cloud of doubt until malaman ang katotohanan nito. That's the purpose of the impeachment court. Kaya iniiwasan nila dahil kakampi nila yung... So, I hope that the majority will not support this kind of thinking. At sana naman, yung mga senador, mambabatas yan, Ray, sila dapat ang number one na sumunod-sunod sa pinakamataas na batas ng ating republika, sa ligang batas. Huwag na yung, pati yung hamon nila na, sige, gawin namin kung anong gusto namin. Oo. Tumakbo kayo sa Supreme Court. Alam mo, Ray, totoong pwedeng tumakbo dyan, at yun nga ang balak ng mga congressman, grave abuse of discretion. Ang problema sa Supreme Court, Ray, matagal magdesisyon. Nako. Tapos na yung kwento, tapos na yung issue, baka wala pa yung decision na yan. So yung mga ganyan parang trap di ba? Para bang, sige, i-violate na lang namin, tumakbo kayo doon kasi malamang matagal naman yan. At magiging moot and academic. Bakit pa natin gawin yun, di ho ba? Kung kaya naman nating isipin yung fairness, yung katotohanan, yung accountability, yung interest ng taong bayan. Bakit pa tayo nagte-technicality? Nakakalungkot kasi sabi ng Vice President, I will answer in the proper forum. Yes. Nung inasuhan siya, impeachment court, proper forum yan. At ngayon, ang sabi niya, sige, sasagot ako at handang-handa ako. Sabi ng mga congressman, handang-handa din kami. Biglang yung mga huwes, kami ayaw namin. Dismiss na lang natin yan. Hindi magandang tingnan yun Sana mapag-isipan nila na please naman, unahin natin yung primacy of the Constitution, respect for the rule of law, the search for truth, fairness, and accountability. Yes. Sabi nga nila, Atty. Cayosa, a public office is a public trust, di ba? So, para makuha natin yung esensya ng salitang yun they have to be held accountable. Whether kung ano nga, di ba? Kung guilty man o hindi, kung may katotohanan man o hindi, tulad ng sinasabi ni Atty. Cayosa, kailangan dumaan sa proseso para mapatunayan. Alright? Siguro, ang babantayan na lang natin ito, Atty. Cayosa, yung mga bagong senador na papasok sa 20th Congress. Di ba? I think this first week of July, manunumpa na yung mga yan bilang mga bagong senador. No? So, mababago na naman ang composition ng mga senators doon, yung impeachment trial court. So, what do you expect pag pumasok na itong mga bagong senador nito sa 20th Congress? 20th Congress. Maganda yung panukala mo, Ray, na babantayan natin kung anong mangyayari. But if I may suggest, wag lang bantay. Maganda nga itong ginagawa nyo sa media. Tinatalakay nyo ito. Kasi nga, hindi malinaw sa maraming kababayan natin. Akala nila dahil senador, pwede na kung anong gusto nila. Majority rules. Hindi ho They have to respect and be guided by the Constitution. They're not above the Constitution. So, wag lang babantayan, kundi dapat magsalita. At natutuwa naman tayo na yung ibang mga legal experts, former Chief Justice, members of the Constitutional Commission, PhilConsa, lahat na binabatikos talaga yung mga plano na hindi tama ng mga senador. So I hope they'll be guided. Kayo naman sa media, kayo yung eyes and ears ng taong bayan Naiiba ho yung impeachment kasi nga ito yung sa hukom na ito at saka sa hearing na ito, lahat tayo makikinig. Hindi pwedeng executive session, open to the public. So yan, i-deny ng Senado sa taong bayan kung biglang patayin nila yung impeachment case on a very dubious technicality. So yun, there should be a pushback para ma-realize ng mga senador na hindi nabobola o kaya nabubudol-budol ang sambayan ng Pilipino. And then, ito naman, umaasa tayo, may mga bagong mga senador, may mga comebacking senador, kumbaga. So we hope na
the new members of the 20th Congress will infuse more dynamism and more loyalty to the rule of law. Di ba? Yung hindi sila takot na gawin ang kanilang trabaho na patas lang. Ang hinihingi lang naman ng taong bayan dito, Ray, tayong lahat, patas lang. Pakinggan natin ang argumento, ebidensya ng magkabilang panig. Huwag yung, kasi yung bang motion to dismiss, galing pa sa senador. Pretty obvious na hindi lang ito yung pag-aatras. Parang cover up na ito. So, walang hiyaan na kung baga. Sana naman wag ganon. Okay. Binoto naman yan ng taong bayan. Maging tapat naman sila sa kanilang tutulin. Yun. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat as usual sa napakalalim na mga insights at opinion and views nyo tungkol dito sa ating pinag-uusapan na ito. And kasama nyo ako. We hope and pray na magkaroon ng guiding light itong mga senators natin na ito. Na ipaglaban naman kung ano naman dapat ang maibigay na katotohanan sa ating mga kababayan. Kaya sila man ay nasa loob ng bansa o sila man ay mga OFWs o mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi may karapatan din silang malaman ang katotohanan maski na sila ay nasa labas ng bansa. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ray. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Cayosa. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hanggang sa muli, ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa ating mga maagang bumangon team na nagatid sa atin ng programang ito. Thank you very much. Muli po, hanggang sa muli, sa Global na Tayo, dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!